Celine POV. 3 linggo ang nakalipas. Nanginginig na naman ang katawan ko sa isiping aakyat na naman ako sa kwarto ng 2 kambal. Natitigan kong sarili. Nakadamit na ako ng pangkatulong ngayon. Kung noon nasusuot ko anuman ang naisin ko, ngayon hindi na. Talagang pinamukha nila sa akin na isa lamang akong mahirap at nababagay lamang sa akin ang maging isang alipin. Laking pasalamat ko nga na pumunta ang kaibigan ng nobyo ko. Hindi ako noon nakasuot ng pangkatulong na damit. Ilang beses ako napalunok habang nasa harapan ng kwarto ni Doreen. Sa nanginginig na kamay, kumatok ako ng mahina. Ngunit laking gulat ko nang marahas na bumukas ang pinto at ang mukha ni Anisyang bumungad sa akin. Pahablot nitong hinawakan ng buhok. "Halika nga ditong malanding babae ka!" Sabay kaladkad sa akin gamit ang kamay nitong nakahawak sa buhok ko. "Nasasaktan po ako!" Tumulong luha sa mga mata ko. Nabitawan ko na rin ang mga panlinis. "Talagang masasaktan ka sa kalandian mong babae ka. Isa kang pulubi, baliw." At gulat ako na pahagulo lang sa bunutan ako nito. "Tama na po." Halos sinasalang ko ang bawat kamay nitong tumatama sa ulo ko. Lalo akong napaiyak at talagang nakatayo lang ang 2 kambal at nanunood lang sa pinaggagawa ng babaeng Celine na ito sa akin. Hanggang sa itulak ako nito na ikinahiga ko sa sahig. Lalo ako nahintakutan nang mupo ito sa ibabaw ko at pinagsasampal ako nito. Mabuti na lang at nasasangga ng mga braso ko ang kamay nitong tatama sa mukha ko. "Malandi kang babae ka! Dapat sa'yo mamatay!" Gigil na sigaw ni Celine at bigla nitong hinawakan sa magkabilaan ng buhok ko at akmang iumpog ang ulo ko sa sahig. Bigla ko nahintakutan. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas at bigla ko itong naitulak na siyang ikinailis nito sa ibabaw ko. Bigla akong napaatras at napasandig sa pader. "Tama na po!" Pagmamakaawa ko. Kitang-kita kong pagkagulat nito marahil sa ginawa kong pagtulak dito. Biglang namula ang buong mukha nito at nanlisik ang mga mata nito sa tindi ng galit. "Lumalaban kang baliw ka!" Sabay tayo nito at duro sa mukha ko. Napalunok ako at lalong napaiyak nang tingnan niya ang 2 kambal. At utusan nitong hawakan ako sa magkabila ang braso. "Huwag!" Pakiusap ko sa 2 kambal. "Maawa kayo!" Hilam na sa luhang mga mata ko. "Kung ako sa'yo, aalis na ako sa mansyon na to." Nakangising wika ni Doreen. Namutla ako nang mahawakan ako ng mga to at patayuin. Malademonyong ngisi ni Anisya habang nalilisik ang mga mata nito na nakatitig sa akin. Sang malakas sa singhap ang kumawala sa bibig ko nang sampalin ako nito ng malakas. Hindi pa ito nakontento, kaliwat kanan ng ginawa nitong pagsampal sa mukha ko. Napahagulhol ako ng malakas. "Tama na po!" Ngunit talagang gigil na gigil ito at patuloy itong nananambunot at nananampal. Pakiramdam ko na manhid ang buong mukha ko hanggang sa mapakuyom ang kamao ko. "Dapat lang ito sa'yo. Makati kang babae. Ang lakas ng loob mo!" Sa galit na umusbong sa dibdib ko, malakas ko tong sinipa sa tiyan na siyang ikinaigik nito at halos maluha ito. Napaluhod din ito sa sahig. Sinabi kong tama na! Nanginig ako sa tindi ng galit, ngunit nakalimutan kong hawak ako ng 2 kambal. "Bruha kang babae ka! Marunong ka nang lumaban!" Si Doreen at bigla akong tinulak ng 2 kambal. Nakadapa ako sa mga oras na yun. Gumagapang ako palabas nang bigla akong mapasinghap nang may humablot ang buhok ko na ikinatingala ko. "Papatayin kitang babae ka!" Mariin na gigil ni Anisya at bigla akong napasigaw ng apakan nitong kamay ko ng heels nito. Ramdam kong hirap na akong huminga. Naglaho ng sipon at luha ko. Kita ko na lalabo ng mga mata ko. Hinang-hina na ako. Ngunit bago pa man ako mawala ng malay, biglang bumukas ang pinto. Rinig kong malakas sa singhap ng kung sino. "Ano nangyayari dito? Ma'am Janine?" Isang malakas na sampal ang narinig ko. "Ano karapatan mong saktan si Celine?" "Nanay Len?" Sinikap kong tumingin sa direksyon nito. Nasa harap nito si Anisya. Nalalaki ang mga mata nito na nakatitig kay Nanay Len. "How dare you!" Ngunit isang malakas malutong na sampal ulit ang tinamo nito kay Nanay Len. Kita kong galit at pagtaas baba ng paghinga nito habang nakatitig kay Anisya. "Wala kang karapatan!" Malakas na wika ni Nanay Len. Nahigit kong paghinga ko nang makitang tumaas ang kamay ni Anisya at mukhang sasampalin si Nanay Len. "Enough!" Ang malakas sa sambit ni Ma'am Janine. Biglang tumakbo si Anisya dito at nag-iiyak. "Tita, palayasin niyo na matandang yan. Anong karapatan niya na sampalin ako?"
Galit na galit itong wika at pinagduduro nito si Nanay Len. Kaagad naman ako dinaluhan ni Nanay Len at sinikap na patayuin. Bakit yung kinakampihan ng malanding babae na yan, Manang? Hysterical na wika naman ni Doreen. Hinang-hina ako at alam ko anumang oras babagsak ako. Palibasa, pareho kayong mahirap at hampas lupa. Napahinto si Anisha nang lingunin to ni Ma'am Janine. Magdahan-dahan ka sa pananalita, Anisha. Huwag mong minamalit ng ganyan ng mayrodoma sa mansyon na to. Pansin kong pagkatigagal nito. Tita, lumunok ito. Sumunod kayo sa library at tinignan ng dalawang kambal. Pansin ko huminto ito sa tapat ng Nanay Len. Dalhin mo na siya sa kwarto niyo. Hindi pa ito nakakatapos magsalita nang biglang dumilim at umikot ang paningin ko. Bago man ako mawala ng malay, dalawang kamay ang sumalo sa akin upang hindi ako tuluyang lumagapak sa sahig. Mabagal kong minulat ang mga mata ko. Anak, dahan-dahan ako lumingon sa direksyon nito. Nanay Len, sa nanghihinang boses, bigla itong napaiyak, hinaplos sa mukha ko. Kumustang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Garalgal na tanong nito. Biglang tumulong luha sa mga mata ko. Ramdam kong pamamaga ng mukha ko. Ilang beses ba naman ako nasampal? Ayos lang ako, Nay. Ngunit tumiling ito. Bakit mo hinayaan na gawin ito sa'yo ng babaeng Anisha na yun, anak? Bakit hindi ka lumaban? Kita kong galit nito. Mabagal ko hinaplos ang pisngi ko. Pinunasan ang sariling luha, kagat ang ibabang labi. Pinilit ko, Nay, pero nandun ang dalawang kambal. Pinagkaisa nila ako. Anong laban ko sa mga yon? Garalgal na sagot ko. Pareho lang kaming napaiyak. Kita kong sakit sa mga mata nito. Napakaswerte ko na mayroong isang taong handa akong tulungan at damayan. Minsan nga hinihiling ko na sana ganito rin kabait ang mga magulang ko. Anak, hindi mo kailangan magtiis ng ganito. Kailangan itong malaman ni Senyorito. Hindi kanya pababayaan. Mananagot sila sa mga pinagagawa nila sa'yo. Sandali ako napatitig sa kawalan. Lumunok habang panay daloy ng luha sa mga mata ko. Mas lalo lang nila akong kamumuhian. Ano ka ba, anak? Dati ka nilang kinamumuhian. Sa ginagawa nila sa'yo, malabong magbagong pakikitungo nila sa'yo. Lalo na't napakababa ng tingin nila sa'yo. Nahihirapan akong lumunok. Ang sakit sa dibdib. Kung hindi mo kayang hiwalayan si Senyorito, kailangan mo ipaalam ito sa kanya. Siyang higit na makakapagprotekta sa'yo. Naniniwala kung hindi kanya pababayaan. Awang-awa ito sa kalagayan ko. Panay punas din ito sa sariling luha nito. Pag-iisipan ko, Punay. Bumitaw ako ng mabigat na buntong hininga. Maawa ka sa sarili mo, anak. Minsan ka nang nahirapan at nasaktan. Huwag mong hayaan na apihin ka ulit ng kahit na sino. Noong bata ka pa, pinahirapan ka na ng gusto. Nagpalaboy-laboy ka. Wala kang kakayahan noon at walang kalaban-laban. Ngunit sinikap mong mabuhay sa mundong ito. Ngayon pa kaya na nasa tamang gulang ka na? May sapat ng lakas para lumaban. Bakit hindi mo gamitin, anak? Hindi porket lumaki kang inaapi at sinasaktan, hahayaan mo pa rin itong mangyari sa'yo ngayon. Huwag, anak. Lumuluhang pakiusap nito. Bigla akong napahikbi. Lahat tayo may karapatang ipaglaban ng mga sarili natin, kaya sana gamitin mo yon. Noon, daig-daigan ka, ngayon ipakita mo na may kakayahan kang ipaglaban ng sarili mo sa mga taong mapangapi at nananakit sa'yo. Sunod-sunod akong napasigok. Ang bigat-bigat sa dibdib lalo na kapag naalalang mga nakaraan. Nung pulubi ako, natuto akong lumaban sa kapwa ko pulubi para lang may makain. Mabuhay pero ngayon hindi ko magawang lumaban dahil pamilya ng nobyo kong sangkot dito. Mahal ko ang nobyo ko at wala akong pinakahangad kung hindi ang magustuhan ng pamilya nito. Kaya hindi ko magawang lumaban dahil ayokong lalo nila akong kamuhian at kasuklaman, lalo na't silang dahilan kung bakit naalis ako sa pagkapulubi. Nagkaroon ng maayos na kalagayan at nakapag-aral kaya paano ko sila gagantihan ng katulad ng ginagawa nilang pananakit sa akin. Kung sa umpisa pa lang, hinayaan nila ako na makapag-aral at tumira ng maayos sa mansyon nila. Kung hindi dahil kay Ma'am Janine, baka na anong nangyari sa akin sa labas. Kaya malaki ang utang na loob ko dito kahit nasa huli, ganitong trato nila sa akin. Kasalanan ko naman ng lahat. Kung hindi ko minahal ang anak niya, sana hindi ako naghihirap ng ganito sa kamay nila. Sana maayos pa rin akong nakakapag-aral. Alam kong naging mabuti ito sa akin. Hindi ko makakalimutan ng bagay na yon. Kaya hindi ko sila masisisi kung nagagalit sila sa akin. Hindi nga naman ako nababagay para sa anak niya. Isa lamang akong pulubi na kinaawan at pinag-aral. Tapos ito pa ang ginanti ko. Wala nga naman akong utang na loob. Pero hindi ko sinasadyang mahalin ang anak niya. Pagkalabas ni Nanay Len, bigla ako napatitig sa sariling mukha. Nasa harapan ako ng salamin ng mga oras na yon. Nanginid ang luha sa mga mata ko nang makitang namumula pa rin yon at halos bumakat ang kamay ni Anisha doon. Nanginginig ang labi ko. Bigla ako napayuko.
Tumiimbaga, kung ikaw lang Anisha, hindi kita uurungan. Pero dahil kakampi mong dalawang kambal, kaya wala akong magawa. Nang bigla akong mapahawak sa tiyan. Nang hina ako napahiga ulit. Nang hina ako napapaiyak habang nakaupo sa gilid ng kama. Ang isiping hindi pa rin makakauwi ang nobyo ko. Halos panghinaan na ako ng loob. Akala ko pa naman isang buwan lang ang titiisin ko. Nang biglang bumukas ang pinto, kaagad ko namang pinunasan ng luha sa mga mata ko. Si Nanay Len, malungkot itong nakatitig sa akin. Pinapatawag ka ni Doña Janine. May mahalaga raw siyang sasabihin sa'yo. Biglang kumabog ang dibdib ko. Dumalo na naman ang matinding takot sa buong katawan ko. Ilang araw din ako hindi nakatikim ng pananakit ng dalawang kambal. Sige po. At saka tumayo. Hinawakan itong braso ko. Sabihin mo sa akin kapag sinaktan ka ulit. Dahil hindi ako mangingiming umalis sa pamamahay na ito para mailayo ka sa kanila. Nangilid ang luha sa mga mata ko. Bigla ko itong niyakap. Salamat, Nay. Hinaplos nitong likuran ko. Kahit na masaktan pa rin ako ng mga to, wala akong balak ipaalam dito. Ayoko madami ito sa kinalalagyan ko ngayon. Ginusto ko ito, kaya kailangan ko magtiis. Ilang beses ako napalunok habang papalapit sa library. 3 beses akong kumatok. Come in. Nanginginig ang kamay ko nang binuksan ang pinto, nanatili lang ako nakayuko. Ngunit ramdam ko mga titig nito sa akin. Pinapatawag niya raw po ako. Sa nakayukong wika ko, pinagsalikop ko ang dalawang kamay ko dahil sa panginginig noon. Bigla ko napaangat ng tingin ng inihagis itong isang makapal na sobre sa harapan ko. Nagtatanong na sinalubong kong mga mata nito. Seryosong-seryoso mukha nito nakatingin din sa akin. 5 milyon. Bigla ako napalunok. Nagsitayuan ng balahibo sa braso ko. Nakaramdam ako ng matinding takot. Sa edad kong 24, mukhang alam ko ng ibig pahiwatig nito. 5 milyon. Umalis ka lang sa mansyon na to. Magpakalayo-layo at huwag mo nang magpapakita na kahit kailan sa anak ko. Bigla na lang tumulong luha sa mga mata ko habang nakatitig sa sobre. Lalo lang nadagdagan ng bigat na nararamdaman ko. Lalo ko nagulantang na ihagis pa nitong isang sobre. Gagawin ko na 10 milyon. Sa perang yan, magkakaroon ka ng maayos sa pamumuhay. Magpakalayo-layo ka lamang at huwag nang magpapakita pa sa anak ko. Lalo ako napayuko, napailing-iling. Hindi perang kailangan ko, totoong magpapasaya sa akin. Aanihin ko mga to kung kapalit nito yung paghihiwalay namin ni Draco. Hindi ko kaya. Hindi ko ilalagay sa kahiyan at katatawanan ng anak ko, Celine. Kaya kung talagang mahal mong anak ko, isipin mo magiging kinabukasan niya sa'yo. Wala, hindi ba? Dahil isa ka lamang pulubi na pinulot ko. Gusto mo ba talaga na magmukhang katawa-tawa ang anak ko sa lahat ng tao? Ganyan ka ba ka-selfish na tao? Ang dami ko nang ginawang kabutihan sa'yo. Sana maging sapat ng lahat ng ito. Sabay lapit ang sobre sa mismong harapan ko. Lalo ko napaiyak. Tingin ba talaga ng mga ito sa akin pera lang ang habol ko sa anak nila? O mukhang pera ako? Wala ba talaga akong karapatan na magmahal porket isa lamang akong pulubi? Dahil ba sa mayaman sila at ako naman ay hampas lupa kung tawagin? Hindi kayo nababagay sa isa't isa. Yan ang lagi mong pakakatandaan. Kahit na konti, magkaroon ka naman ng kahiyan. Ramdam kong pagkamuhin nito sa akin. Hindi mo ko masisisi kung bakit naging ganito ako sa'yo. Hindi kita matatanggap sa pamilya ko. Sapat nang tinulungan kita. At ngayon, tutulungan pa rin kita. Magpakalayo-layo ka lang. Labis ako nang hinat lahat ang sinasabi nito. Iniisip ko palang nakukontra ako sa lahat ng sasapitin nito. Baka sa pilitan akong ipalayasin at itapon na lang kung saang lugar. Masyadong mataas ang pangarap ko para sa anak ko. At hindi ikaw ang babaeng gugustuhin ko para sa anak ko. Dumiin ang pagkakabigkas nito. Tumayo ito't inabot sa akin ng 2 makapal na sobre. Kunin mo na to at umalis ka na. Napahikbi ako sa harapan nito at umiling-iling. Hindi ko po matatanggap ang mga yan. Tansin ko bahagyan na pakuyom ang kamay nito habang hawak ang sobre. Ayaw mo? Sige, ikaw ang bahala. Pero wag kang umasa na hayaan kitang manatili sa mansyon na ito. Kung ayaw mo masaktan na masaktan, tatanggapin mong alok ko sa'yo. Hindi ako kumibo. Bigla itong bumalik sa upuan nito. Pabagsak to nilapag ang sobre sa harapan niya. Bibigyan kita ng 3 araw. Kapag hindi ka nakapagdesisyon, wala na akong magagawa pa sa'yo. Hintayin mo na lang na matinding parusa na mararanasan mo sa mga anak ko hanggang sa ikaw na mismong sumuko. Binigyan kita ng pagkakataon ngayon sa parang hindi ka masasaktan at mahihirapan. Pero mukhang mas gusto mong pinapahirapan. Kagat-kagat kong ibabang labi habang patuloy na lumuluha. Umalis ka na sa harapan ko. Sa nanginginig na katawan, mabilis ako umikot palabas ng library nito. Kung kailan naman nasa tapat na ako ng pinto saka ito biglang nasalita. At saka nga pala, bigla ako napalunok, nakatalikod ako dito. Huwag ka nang umasang uuwi ang anak ko dahil hindi matatapos ang problema niya sa Singapore. Dahil ako mismo may kagagawa ng malaking problema na kinasasangkutan niya ngayon. Biglang napaawang ang labi ko. Tumambol ang pagkalakas-lakas ang kabog ng dibdib ko. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na. Bago pa mahuli ang lahat, ikaw din kapag nagkasakit ka dahil sa pagmamalupit ng mga anak ko, huwag kang umasa na may magbibigay ng pera sa'yo para ipagamot ka. Hindi mo naman siguro na naisin na mamatay, hindi ba? Sunod-sunod na pumatak ang luha sa mga mata ko.
Halos manghinang mga tuhod ko. Kinabukasan, nagtataka ako kung bakit walang almusal sa lamesa. Nang makita ko si Nanay Maria, "Nay, wala po tayong almusal?" Biglang lumukot ang mga mata nito. "Pasensya ka na, iha. Inutos ni Doña Janine na wag kang bibigyan ng almusal. Kahit nga sa pananghalian, limitado lang pinapabigay sa'yo." Iniwas nitong mga mata sa akin. Biglang uminit ang sulok ng mga mata ko. Akmang babalik na lamang ako sa kwarto nang hawakan nitong braso ko. Kita ko matinding awa nito sa akin. Umalis silang mag-asawa at iniwan lang ang dalawang kambal. Kita kong takot sa mga mata nito. Hindi lingid sa buong kasambahay ang pinagagawa ng mga ito sa akin. 3 araw daw sila mawawala. Ang nakakalungkot isinama nila si Nanay Len. Biglang namutla ang mukha ko sa nalaman. So wala nang sasaklolo sa akin, nangatal ang buong katawan ko. Paano ko maipagtatanggol ang sarili sa dalawang kambal? Biglang tumulong luha sa mga mata ko. "Pasensya ka na, iha. Ang may papayo ko lang sa'yo, umalis ka na lang. Ikaw ang magiging kawawa kung ipagpapatuloy mong relasyon kay Senyorito. Mahirap lang tayo, iha. Nasa itaas sila, tayo naman ay nasa ibaba. Malabong mangyaring magkatuluyan kayo ni Senyorito kung lahat ng pamilya niya hindi katanggap." Ang sakit-sakit na ng mata ko sa kakaiyak. Ilang minuto yata akong nakatulala sa kusina hanggang sa mapalingon ako. Si Ella at si Ate Lester, awang-awang mga to sa akin, sabay pa silang yumakap sa akin. "Sorry, Celine, wala kaming magawa." Umiling ako. "Ayos lang, bigla ako nagpaalam na babalik na lamang sa kwarto kahit na kumakalamang sikmura ako." Hindi ako mapakali sa loob ng kwarto. Bigla ako naglalaway. Nakakaramdam din ako ng sobrang hilo. Nang biglang bumukas ang pinto, si Ate Lester, may dala itong maliit na basket. "Celine, dinalhan kita ng pagkain." Sabay nitong nilabas ang laman ng basket. Napaiyak na naman tuloy ako. "Baka mapahamak ka sa ginagawa mo." Garalgal na wika ko. Umiling ito at binigyan ako ng simpleng ngiti. "Nag-iingat naman ako. Ang mahalaga makakain ka." "Alam mo ba, niinutos ng dalawang kambal na huwag kang pakainin sa gabi?" Lalo lang bumalo ang luha sa mga mata ko. Bigla naman itong hinawakan ng dalawang kamay ko. "Bakit ka ba nagtitiis, Celine? Kung hindi mo kayang hiwalayan sa senyorito, ipagtapat mo sa kanyang lahat ang pinagagawa nila sa'yo para maprotektahan ka niya." Hindi ako nakakibo. "Hindi ka nila titigilan, Celine. Baka ano mangyari sa'yo sa pananakit nila sa'yo." Niyugyug itong mga kamay ko. "Umalis ka na lang, Celine. Doon ka na muna sa probinsya namin. Kung talagang mahal ka ng senyorito, hahanapin ka niya kahit saan ka pang sulok ng mundo. Maniniwala kung mahanap ka ni senyorito. Kaysang nagtitiis ka sa bruhang yun. Saka ka na magpaliwanag sa kanya kung bakit mo nagawang umalis. Naniniwala ko na paniniwalaan ka niya kung talagang mahal ka niya." Bigla ako natitigan. "Salamat, Ate Lester, ha. Ang bait-bait niyo sa akin." Bigla itong napairap, ngunit tumulo naman ang luhang pinipigilan nito. "Hindi tamang ginagawa nila sa'yo. Hindi ko akalain na may tinatagong kademonyetahan ang mag-iinang yun." Tumitig ito sa akin. "Anong gusto mo? Sa probinsya namin?" Bigla ko napaiwas ang tingin. Pag-iisipan ko pa, Ate Lester. Pansin ko pagkadismaya nito. "Ikaw ang bahala. Basta, kapag nakapagdesisyon ka na, sabihin mo na lang sa akin." Tumango ako nang maiabot itong maliit na papel. "Itago mo ito. Yan ang address ko sakali nakapagdesisyon ka na. Mas mabuti nang ibigay ko na sa iyo at baka bigla kang palayasin o umalis. Mas mabuti nang nakahanda. Ayoko mapahamak ka ng tuluyan, Celine. Walang ibang magtutulungan kung hindi tayo-tayo lang na nanggaling sa mahirap na pamilya." Bigla ko tong niyakap. "Maraming salamat. Hindi ko kayo makakalimutan sakali mang umalis ako dito. Pero ang pakiusap ko lang sa inyo, oras na umalis ako, wag na wag mo itong ipapaalam kila Nanay Len o kahit na kay Draco. Sakali mang tanungin ka nila." Mabilis itong umiling. Kung talagang mahal ka niya, gagawin niya lahat na mahanap ka lang niya. Pero hindi pa ako makakapagdesisyon ngayon. Sobrang hirap. Mahal na mahal ko siya. Masakit na wika ko dito. Napaiyak na rin ito. Naiintindihan ko. Pagkaalis nito, bigla na lang ako natigilan. Gusto ko yatang iluwang lahat ng kinain ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.